Tinatapon sa putikan ang pusong tapat habang ang manlilinlang ay nagpapakasasa sa karangyaan. Si Amihan, pinalaya sa sariling tahanan sa gitna ng unos, dala ang bunga ng pag-ibig na itinuring na isang kasinungalingan. Wala kang puwang sa pamilyang ito. Peke ang iyong sinapupunan. Isang sampal ng katotohanan ang yayanig sa lahat. Magagawa nga bang itayo muling ang dangal mula sa guho ng nakaraan? O tuluyan na bang lalamunin ng dagat ang pag-asang natitira? Isang kwento ng pagtataksil, pagtitiis, at ang matamis na paghihiganti ng isang sugatang puso. Makakaya mo bang harapin ang katotohanan sa likod ng mga luhang hindi natutuyo? Wala kang puwang sa pamilyang ito, Amihan. Isang malaking pagkakamali ang pakasalan, ang isang katulad mo na ang tanging alam ay magsinungaling at magkunwari. Ang boses ni Nestor ay parang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng malawak na dining room. Hindi ito ang boses ng lalaking nangako sa kanya ng kailanman. Ito ay boses ng isang banyaga, puno ng puot, pandidiri, at ganap na kawalan ng tiwala. Ang mga salitang binitiwan niya ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na maaari niyang matanggap. Sa sandaling iyon, ang kamay ni Amihan ay dahan-dahang bumitaw sa sandok na hawak niya. Ang mainit na usok mula sa niluluto niyang kare-kare, ang paboritong putahe ni Nestor na matiyaga niyang inihanda sa loob ng 3 oras, ay tila naging lason na humahagupit sa kanyang lalamunan. Kanina lamang, ang kanyang puso ay nagdiriwang. Hawak niya ang isang maliit na puting kahon na may lamang sapatos ng sanggol, isang sorpresang nakalaan para sa gabing ito upang ipagdiwang ang balitang matagal na nilang hinihintay. 3 taon silang sumubok, 3 taon silang nanalangin, at sa wakas, may buhay nang tumitibok sa loob niya. Ngunit sa harap niya, hindi ang kagalakan ng isang ama ang sumalubong sa kanya. Sa halip, naroon si Nestor, nakatayo sa tabi ng kanyang ina na si Doña Imelda at ang babaeng matagal nang nawala sa kanilang buhay, ngunit ngayon ay nakatayo ng may mapanuyang ngiti. Si Solana. Inihagis ni Doña Imelda ang isang makapal na envelope sa ibabaw ng lamesang naraprobetsahan ng pinakamahal na telang linen. Huwag ka nang magmalinis, Amihan. Alam na namin ang totoo. Huwag mong gamitin ang sinasabi mong pagbubuntis para makuha ang awa namin at ang pera ng mga Vergara. Isang malaking panloloko ang lahat ng ito. Nanginginig ang mga daliri ni Amihan habang binubuksan ang envelope. Ang bawat pahina ay parang itak na humihiwa sa kanyang pagkatao. Isang medical report mula sa isang kilalang klinika, ang klinikang pag-aari ng pamilya ni Solana, ang nagsasabing si Amihan ay baog at kailanman ay hindi magkakaroon ng kakayahang magdalang tao. Ang mga pirma, ang tuyong tinta ng selyo, lahat ay mukhang totoo. Ngunit paano? Paano ito nangyari gayong hawak niya ang resulta mula sa kanyang sariling doktor? Nestor, love, hindi ito totoo. Pabulong na wika ni Amihan. Ang kanyang boses ay halos maglaho sa hangin. Humakbang siya palapit sa asawa, nagbabakasaling makakita ng kahit katiting na pag-aalinlangan sa mga mata nito. Alam mo kung gaano natin ito hiniling. Nararamdaman ko siya, Nestor. May anak tayo. Bago pa man niya mahawakan ang braso ni Nestor, marahas siyang itinulak ng lalaki. Ang puwersa ay naging sanhi upang tumama ang kanyang balakang sa kanto ng lamesa. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang ibabang bahagi, ngunit mas matindi ang kirot na nararamdaman ng kanyang puso. Huwag mo akong mahawakan, kadiri ka. Sigaw ni Nestor, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Ipinakita na sa akin ni Solana ang lahat. Ang mga dokumentong ito ay hindi nagsisinungaling. Sinadya mong pekein ang ultrasound para itali ako sa'yo dahil alam mong malapit na kitang iwan. Akala ko ba ay tapat ka? Akala ko ba ay ikaw ang arkitekto ng ating pangarap? Pero isa ka lang palang manggagansong gumamit ng sarili mong sinapupunan para sa ambisyon.
Tumawa ng mahina si Solana, isang tunog na parang kaskas ng kuko sa pisara. Kawawang amihan, akala mo ba ay maniniwala si Nestor sa isang milagro? Gayong sa simula pa lang ay alam kong may itinatago ka. I am just helping him see the truth, dear. Hindi ka nararapat sa pangalang Vergara. Tumingin si amihan kay Doña Imelda, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina sa loob ng maraming taon. Ang babaeng gabi-gabi niyang ipinaghahanda ng gamot at minamasahe ang mga paa. Ngunit ang mga mata ng matanda ay walang bakas ng pagmamahal. Tanging ang malamig na puot ng isang taong nakakita ng isang peste sa loob ng kanyang palasyo. Palayasin ang babaeng yan, utos ni Doña Imelda sa mga tauhan sa loob ng bahay. Ngayon din. At Nestor, tapusin mo na ito. Kinuha ni Nestor ang isang folder mula sa kanyang bag at inihagis ito sa paanan ni amihan. Annulment papers. Pirmahan mo o hindi. Tapos na tayo. Ayoko nang makakita ng kahit anino mo sa bahay na ito. Nestor, pakiusap. Gabi na. Umuulan sa labas. Kahit bukas na tayo mag-usap, kahit pakinggan mo lang ang tibok ng puso ko. Pagmamakaawa ni amihan, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, mainit at walang tigil, habang ang kanyang katawan ay nagsisimulang manghina. Ang bawat salita niya ay nauuwi sa hikbi. Ngunit tila bingi ang lalaking minahal niya. Lumapit ang dalawang bodyguard ng pamilya at hinawakan si amihan sa magkabilang braso. Kinaladkad siya palabas ng mansyon, dumaan sa pasilyong puno ng kanilang mga larawang puno ng ngiti, na ngayon ay tila nanunuya sa kanya. Nang marating nila ang malaking gate, marahas siyang itinapon sa sementadong kalsada. Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan, na tila ba ang langit ay nakikiramay sa kanyang pagbagsak, o di kaya ay sinusubukang hugasan ng kanyang dumi. Ang malakas na tunog ng pagsara ng bakal na gate ay yumanig sa kanyang buong pagkatao, isang pinal na tuldok sa kanyang buhay bilang asawa. Napaupo si amihan sa putikan. Ang kanyang mamahaling damit na pambahay ay basa na at puno ng dumi. Ang malamig na hangin ay humahagupit sa kanyang balat, ngunit wala siyang maramdaman, kundi ang matinding panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagguhit ng mga magagandang tanawin, ay ngayon ay nakabaon sa madulas na lupa. Dahan-dahan niyang itinukod ang kanyang mga palad upang tumayo, ngunit isang biglang pagkirot sa kanyang puson ang nagpatigil sa kanya. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumadaloy sa kanyang mga hita. Humahalo sa malamig na tubig ng ulan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis dahil sa takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa munting buhay na pilit niyang pinoprotektahan. Sa loob ng mansyon, nakita niya ang anino ni Nestor sa bintana. Nakatayo sa tabi ni Solana. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Walang paglingon, walang pagsisisi. Saan ako pupunta? Ang tanging tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Sino ang makikinig sa isang babaeng itinuring na sinungaling ng lahat? Bakit sa isang iglap, ang bahay na itinuring niyang kanlungan ay naging isang madilim na bilangguang sumuka sa kanya? Sa gitna ng unos at kadiliman, nanatiling nakaluhod si amihan. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang kumpas ng ulan sa kalsada at ang mahinang bulong ng sarili niyang hininga. Sa bawat patak ng tubig, tila ba may bahagi ng kanyang kaluluwa ang unti-unting namamatay. Ngunit sa kabila ng sakit, sa kabila ng pagtataksil, isa lamang ang malinaw sa kanya. Hindi siya maaaring sumuko rito dahil sa loob niya, sa gitna ng lahat ng pambabastos at kasinungalingan, may isang katotohanang hindi nila kayang burahin. At ang katotohanan yon ay ang tanging dahilan kung bakit kailangan niyang mabuhay. Paano ko sila haharapin bukas kung ang bukas ay tila hindi na darating? Huwag kang mamatay. Pakiusap. Lumaban ka para sa mga anak mo. Ang boses na yon
ay hindi kay Nestor. Hindi ito ang boses na puno ng puot na huling narinig ni Amihan sa gitna ng unos sa Manila. Ang boses na ito ay malalim, garalgal, at may dalang init na tila ba isang kumot na bumabalot sa kanyang naninigas na katawan. Sa pagitan ng kanyang bahagyang nakadilat na mga mata, nakita ni Amihan ang isang mukha na sunog sa araw. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala at ang mga kamay na magaspang ay maingat na humahawak sa kanyang balikat. Wala na siya sa harap ng marangyang mansyon ng mga Vergara. Wala na ang malamig na semento at ang matatayog na bakal na gate na sumuka sa kanya. Ang tanging naririnig na lamang niya ngayon ay ang banayad na kumpas ng mga alon na humahalik sa pampang at ang malakas na paggaspas ng mga dahon ng niyog. Ang amoy ng basang lupa ay napalitan ng maalat na simoy ng dagat ng Palawan. Ilang oras ang nakalipas nang ang isang itim na sasakyan ay huminto sa harap niya sa Manila sa utos ni Doña Imelda na ang akala niya ay maghahatid sa kanya sa kaligtasan. Ngunit ang tulong na yon ay isang bitag, isang pagtatapon sa kanya sa isang lumang lansa na patungong malayo, isang paraan upang tuluyan siyang mabura sa mapa ng buhay ng mga Vergara. Sa gitna ng bagyo, ang lansa ay naging biktima ng nagngangalit na alon at ang huling alaala ni Amihan ay ang paglamon sa kanya ng madilim na tubig habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Nasa ligtas kang lugar, Day. Muling wika ng lalaki. Ito si Elias. Isang simpleng mangingisda na nakakita sa kanyang katawan na nakasabit sa isang tipak ng kahoy sa dalampasigan. Isang matalim at mahabang hiyaw ang kumawala sa mga labi ni Amihan nang muling humagupit ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Ang sakit ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na itinutusok sa kanyang mga kalamnan. Ang kanyang pawis ay humahalo sa alat ng dagat na nanatili sa kanyang balat. Ang mga anak ko. Hirap na huling sambit ni Amihan bago muling lamunin ng dilim ang kanyang malay. Sa loob ng maliit at payak na kubo ni Elias, tanim mo na tila ba isang munting kanlungan sa gitna ng malawak na kalikasan, nagsimula ang isang labanan para sa buhay. Walang malinis na ospital, walang mga makinang tumutunog, at walang mga doktor na nakaputi. Tanging ang liwanag lamang ng isang gasera at ang mainit na tubig na inihanda ni Aling Rosa, ang ina ni Elias, ang nagsilbing saksi sa sakripisyo ng isang ina. Ang bawat pag-ire ni Amihan ay katumbas ng pag-alala sa bawat pangaaping natanggap niya. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila ba naguhugas sa dumi ng kasinungalingang ibinato sa kanya ni Solana. Sa bawat sandali ng kanyang paghihirap, ang mukha ni Nestor ay sumasagi sa kanyang isipan. Ang mukha ng lalaking itinuring ang kanyang himala bilang isang sumpa. Nang ang unang yak ng sanggol ay bumasag sa katahimikan ng gabi, tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang malakas at malusog na iyak na nagpapahayag ng pag-iral sa kabila ng lahat ng pagtatangka na pigilin ito. At hindi pa natatapos doon, dahil ilang sandali pa ay sumunod ang ikalawang tinig. Mas mahina, ngunit puno ng buhay. Kambal, Elias, isang lalaki at isang babae, bulalas ni Aling Rosa, habang maingat na binabalot ang mga sanggol sa malinis, ngunit kupas na tela. Nang ilapit ang mga bata kay Amihan, tila ba ang lahat ng hapdi sa kanyang katawan ay naglaho. Tiningnan niya ang maliliit na mukha ni Nalakan at Mayari. Ang mga mata ng mga ito, kahit nakapikit pa, ay tila ba nagdadala ng pangako ng isang bagong umaga. Sila ang kanyang mga arkitektura ng pag-asa, ang mga buhay na nagpapatunay na hindi kailanman naging peke ang kanyang pagmamahal. Lakan, Mayari. Mahinang bulong ni Amihan habang ang kanyang mga daliri ay marahang dumidikit sa malalambot na pisngi ng mga ito. Dito, sa islang ito, walang makakasakit sa inyo. Dito, ang katotohanan ang magiging sandata natin. Lumipas ang ilang araw ng pagpapagaling. Sa gitna ng kanyang pagbangon, tinulungan siya ni Elias na ayusin ang iilang gamit
na naisalba mula sa kanyang bag na sumabit sa kanyang bisig noong gabi ng aksidente. Habang kinukuha ni Amihan ang isang maliit na pitaka, may isang piraso ng papel ang nalaglag mula sa loob nito. Akala niya ay mga reseta lamang ito, ngunit nang buksan niya ang tupi ng papel, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito reseta. Ito ay isang sulat na may selyo ng pamilya Vergara, ngunit ang sulat kamay ay hindi kay Nestor o kay Doña Imelda. Ang mga salita sa loob ay tila mga lason na muling bumuhay sa kanyang galit. Siguraduhin na hindi na siya makakabalik. Ang dagat ang magiging huling hantungan ng kanyang mga kasinungalingan. Tapusin ang lahat sa Palawan. Nanlamig ang buong pagkatao ni Amihan. Ang aksidente sa dagat ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang planadong pagpatay. At ang mas masakit, may isang pangalan sa ibaba ng sulat na nagpapatunay na ang traitor ay matagal nang nasa loob ng kanyang mga yakap. Sino ang nag-utos nito? At bakit tila ba ang buong buhay niya ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking hukay na handa siyang ilibing anumang oras? Tumingin si Amihan sa labas ng bintana, sa payapang dagat na muntik nang maging kanyang libingan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng lambing, ngayon ay naglalabiyab na sa isang bagong apoy. Isang apoy na hindi lamang para sa kaligtasan, kundi para sa katarungan. Elias, tawag niya sa lalaking nagligtas sa kanya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Kailangan kong matutong mabuhay sa paraang hindi na nila ako kailanman makikilala. Ngunit sa kabila ng kanyang paninindigan, ang lihim na hawak niya ay tila isang bombang anumang oras ay maaaring sumabog. Dahil sa dulo ng sulat, may isang detalyeng hindi niya napansin noong una, isang petsa na nagpapahiwatig na ang plano laban sa kanya ay nagsimula pa bago pa man siya ikasal kay Nestor. Ano ang tunay na ugnayan ng kanyang nakaraan sa pamilyang sumira sa kanya? At hanggang kailan siya maaaring magtago sa ilalim ng pangalang isla, gayong ang anino ng Manila ay dahan-dahang gumagapang patungo sa pampang ng Palawan? Bakit tuyot na ang mga orkidya sa hardin? Hindi ba kayo marunong magdilig? Ang tinig ni Doña Imelda ay pumailan lang sa malawak na terrace ng mansyon ng mga Vergara sa Manila, ngunit wala na itong dating bagsik. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kampana, matanda, pagod, at puno ng pagkairita. 5 taon na ang lumipas mula nang palayasin nila si Amihan, ngunit sa bawat sulok ng bahay, tila ba nanatili ang anino ng babaeng kanilang minaltrato. Ang mga halaman na dati ay malulusog. At lunti sa ilalim ng pag-aalaga ni Amihan ay ngayon ay mga tuyot na sanga na lamang, tila mga kaluluwang humihingi ng katarungan. Sa kabilang dulo ng lamesa, abala si Solana sa pag-aayos ng kanyang mamahaling alahas. Wala siyang pakialam sa mga halaman. Ang kanyang suot na sutla ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, ngunit ang kanyang mukha ay nababalot ng makapal na kolorete upang itago ang pagod at ang unti-unting paglitaw ng mga guhit ng stress. Mama, huwag niyo nang intindihin ang mga patay na halaman na yan. Mas mabuting ipasemento na lang natin ang buong garden para hindi na tayo nagbabayad ng hardinero. Mungkahi ni Solana sa isang tonong walang pakiramdam. Besides, may mas malaki tayong problema. Si Nestor ay muling uminom kagabi at hindi na naman pumasok sa opisina. Pumasok sa eksena si Junjun, ang 5 taong gulang na batang lalaki na ipinakilala ni Solana bilang anak ni Nestor. Ang bata ay may hawak na laruang kotse, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng kagalakan. Sa halip, ang bata ay tila laging handang umiwas, laging nagmamasid sa bawat galaw ng kanyang ina. Mama, gutom na po ako. Mahinang bulong ng bata habang lumalapit kay Solana. Sa halip na yakap o haplos, isang mara. Napaghawi ng kamay ang isinalubong ni Solana. Huwag kang makulit, Junjun. Hindi mo ba nakikita na may kausap ako? Pumunta ka sa kusina
at maghanap ka ng makakain mo roon. Huwag mong madungisan ang damit ko. Napaatras ang bata. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginig sa takot. Tumingin siya kay Doña Imelda, naghahanap ng kahit katiting na pagkalinga, ngunit ang matanda ay tumingin lamang sa malayo. Tila ba ang presensya ng bata ay isang paalala ng isang obligasyong hindi niya nais pasanin. Ang mansyon na dati ay puno ng pangarap ay naging isang malamig na kaharian ng mga estranghero. Samantala, sa loob ng kanyang madilim na silid tanggapan, nakaupo si Nestor sa harap ng isang tumpok ng mga dokumento. Ang mga baso ng alak ay nakakalat sa ibabaw ng kanyang lamesa, katabi ng mga ulat tungkol sa pagbagsak ng halaga ng kanilang mga barko. Ang Vergara Shipping, ang kumpanyang itinayo ng kanyang mga ninuno, ay dahan-dahang lumulubog dahil sa mga maling desisyon at ang walang tigil na paglustay ng pera ng kapatid ni Solana sa sugal. Hinawakan ni Nestor ang isang luma at kupas na litrato na itinago niya sa ilalim ng kanyang drawer. Isang litrato ni Amihan na nakangiti habang may hawak na mga punla ng bulaklak. Isang matinding pagsisisi ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na parang may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang paghinga. Nasaan ka na ba, Amihan? Pabulong niyang tanong sa hangin. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig pa rin niya ang hiyaw ng babae sa gitna ng ulan, ang boses na nagmamakaawang pakinggan ang kanyang puso. Sa nakalipas na 5 taon, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang ginawa. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay tila isang sumpa na nagsasabing nagkamali siya ng binitawang hiyas. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Solana. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Nestor, kailangan nating mag-usap. Ang bangko ay muling tumatawag. Kung hindi tayo makakabayad ng interes sa susunod na buwan, maaaring kunin nila ang mansyon. Tumingin si Nestor sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pagod at walang buhay. Bakit hindi mo tanungin ang kapatid mo kung nasaan ang perang ipinahiram ko para sa sinasabi niyang business? Solana, pagod na ako sa mga kasinungalingan niyo. Anong kasinungalingan? Ginagawa ko ang lahat para sa pamilyang ito, para sa anak natin. Sigaw ni Solana, ang kanyang boses ay tuminis sa galit. Huwag mong isisi sa akin ang kahinaan mo bilang lalaki. Kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon ay niloloko ka pa rin ng baog mong asawa. Isang malakas na paghampas sa lamesa ang itinugon ni Nestor na nagpatahimik sa buong silid. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. Ang pag-ibig na dati ay nag-uugnay sa kanila ay naging isang tanikala ng utang at puot. Sa gitna ng tensyon, tumunog ang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang tawag mula sa kanilang head accountant. Sir Nestor, ang boses sa kabilang linya ay nanginginig sa kaba. May isang kumpanya mula sa probinsya, ang Isla Eco Development, na bumili ng halos 40% ng ating mga utang sa bangko. Nais nilang makipagkita sa inyo para sa isang urgent restructuring meeting. Kumunot ang noo ni Nestor. Isla? Sino ang may-ari ng kumpanyang yan? Hindi po nakasaad ang pangalan ng mismong may-ari, sir. Pero ang sabi nila, sila ang bagong architect ng ating kapalaran. At bukas na bukas din, nais nilang pumunta kayo sa Palawan para sa negosasyon. Nabitawan ni Nestor ang hawak niyang panulat. Palawan, ang lugar kung saan iniulat na nawala ang lansang sinasakyan ni Amihan. 5 taon na ang nakalilipas, ang lugar na naging libingan ng kanyang nakaraan. Sa kabilang dulo ng mansyon, sa madilim na sulok ng kusina, nakaupo ang batang si Junjun habang kinakain ang isang tuyong tinapay. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sahig, ngunit walang sino man ang lumapit para punasan ito. Ang kristal na mansyon ng mga Vergara ay nagsimula nang magkaroon ng malalalim na lamat at sa bawat pagdaan ng oras, ang mga bitak ay dahan-dahang nagbubukas
upang ilabas ang mga lihim na pilit itinago sa ilalim ng karangyaan. Sino ang mahiwagang investor na ito na tila alam ang bawat kahinaan ng kanilang pamilya? At bakit ang pangalang Isla ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa dibdib ni Solana? Ang bawat batong inilatag ko sa islang ito ay hango sa mga durog na bahagi ng aking puso. Hindi lamang ito gusali, ito ang aking muling pagkabuhay. Pinagmasdan ni Amihan na ngayon ay kilala na sa pangalang Isla ang malawak at marikit na tanawin ng kanyang eco-resort sa Palawan. Ang sikat ng hapon ay tila gintong bumabalot sa mga estrukturang kawayan at lokal na kahoy na disenyo ng kanyang sariling mga kamay. Ang bawat daloy ng tubig sa mga artipisyal na batis at ang pagkakaayos ng mga ligaw na bulaklak ay nagpapakita ng kanyang henyo bilang isang landscape architect. Ngunit higit sa ganda ng paligid, ang resort na ito ang kanyang kuta, ang kanyang sandata, at ang kanyang panangga laban sa mundong minsang tumapak sa kanyang dangal. 5 taon. 5 taon siyang nagsumikap, nagpakaalipin sa pagod, at ginamit ang bawat patak ng kanyang pawis upang itayo ang kumpanyang Ila Eco Development mula sa wala. Sa tulong ni Elias, na nagsilbing kanyang kanang kamay at tagapagtanggol, napatunayan ni Amihan na ang isang babaeng itinapon sa putikan ay kayang magpatubo ng pinakamagandang lotus. Isang malakas na tawanan ng mga bata ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Mula sa dalampasigan, nakita niya ang kambal na sinalakan at mayari na masayang nakikipaghabulan kay Elias. Ang 5 taong gulang na silakan ay may tindig at mga mata na tila ba hinuwad mula kay Nestor, isang masakit na paalala sa nakaraan. Ngunit sa tuwing ngumingiti ang bata, tanging pagmamahal lamang ang nararamdaman ni Isla. Si Mayari naman ay ang kanyang munting refleksyon, matapang, matalino, at may pusong kasing dalisay ng dagat. Isla, kailangan mo nang magpahinga. Kanina ka pa nakatitig sa mga blueprints na yan. Wika ni Elias habang lumalapit, bit-bit ang 2 bata sa kanyang malalakas na braso. May kakaibang lambot sa mga mata ni Elias sa tuwing titingin ito kay Isla. Ang mangingisdang nagligtas sa kanya noon ay isa na ngayong kagalang-galang na manager ng resort. Ngunit sa kabila ng pagbabago ng kanilang katayuan, ang kanyang katapatan ay hindi kailanman nagbago. Salamat, Elias. Hindi ko lang mapigilang isipin kung sapat na ba ang lahat ng ito. Tugon ni Isla, ang kanyang boses, ay may halong lamig at determinasyon. Lumapit si Elias at marahang inilapag ang mga bata sa buhanginan. Tumayo siya sa tabi ni Isla, sapat na malapit upang maramdaman ang init ng bawat isa, ngunit may respeto sa espasyong namamagitan sa kanila. Higit pa sa sapat ang nagawa mo. Ang Palawan ay saksi sa iyong tagumpay, pero alam ko ang nasa isip mo. Hindi pa tapos ang laban hanggat hindi mo nahaharap ang mga aninong iniwan mo sa Manila. Kinuha ni Isla ang isang gintong sobre mula sa kanyang mesa sa terrace. Ito ang opisyal na paanyaya para sa isang malaking bidding sa Manila. Isang proyekto na magpapasya sa kapalaran ng maraming kumpanya, kabilang ang naghihingalong Vergara Shipping. Ito na ang pagkakataon, Elias. Ang pagkakataong bumalik. Hindi bilang ang amihan na maaari nilang apihin, kundi bilang ang isla na bibili sa kanilang kinabukasan. Wika niya, habang hinahawakan ng mahigpit ang sobre. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Marahang inabot ni Elias ang kamay ni Isla, isang hawak na puno ng pagsuporta. Sasama ako. Hindi kita hahayaang harapin silang mag-isa. Ang mga bata, ang resort, ang buhay natin dito. Lahat ito ay utang ko sa iyong lakas. Pero tandaan mo, Isla, ang paghihiganti ay parang tubig alat. Habang iniinom mo, lalo ka lang nauuhaw. Ngumiti ng mapait si Isla. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti, Elias. Naghahanap ako ng katarungan para sa mga luhang pumatak noong gabing pinalayas ako. Naghahanap ako ng katuwiran para sa mga batang ito na itinanggi ng sarili nilang ama. Ang ginintuang sandali ng kanilang pag-uusap ay nabalot ng tensyon
Nang biglang lumapit ang isa sa kanilang mga staff, may dalang isang urgent na mensahe. Ma'am Isla, may tawag po mula sa Manila. Ang kumpanya ng mga Vergara, tinatanggap nila ang ating alok para sa restructuring meeting. Pero may isang kondisyon si Sir Nestor Vergara, ulat ng staff. Nanlamig ang mga daliri ni Isla. Ano ang kondisyon? Nais niyang maganap ang unang pagpupulong ng personal dito mismo sa Palawan. Darating daw sila bukas ng umaga. Nabitawan ni Isla ang panulat na hawak niya. Ang nakaraan na pilit niyang pinaghandaan ay mas mabilis na dumarating kaysa sa kanyang inaasahan. Ang lalaking kumatay sa kanyang puso ay tatapak sa mismong lupang naging saksi sa kanyang pagbangon. Paano niya itatago ang kambal? Paano niya mapapanatili ang kanyang maskara bilang Isla kung ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumisigaw pa rin ng sakit sa tuwing naririnig ang pangalan ni Nestor? Tumingin si Isla sa malayo kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang bukas ay hindi na lamang isang pangako ng kapayapaan. Ito ay simula ng isang bagyong mas malakas pa sa anumang naranasan niya noon. Handa na ang entablado, Elias. Pabulong niyang wika. Papasukin natin sila sa aking mundo. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na pahayag, may isang lihim na hindi alam ni Elias. Sa kanyang drawer, nakatago ang isang lumang medalyon na nakita niya sa mga gamit ni Doña Imelda bago siya pinalayas. Isang medalyon na may litrato ng kanyang yumaong ina. Bakit ito nasa kamay ng mga Vergara? At ano ang kaugnayan ng kanyang tunay na pamilya sa mga taong sumira sa kanya? Sigurado ka ba na gusto mo silang harapin dito, Isla? Maaari pa nating ilipat ang meeting sa bayan kung hindi mo pa kaya. Ang boses ni Elias ay puno ng pag-aalala habang pinapanood niya si Isla na nag-aayos ng kanyang kasuotan sa harap ng malaking salamin. Ngayon, ang araw ng pagdating ng mga Vergara. Nakasuot si Isla ng isang eleganteng puting linen na terno. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay matapang na binalot ng kumpiyansa. Wala na ang amihan na nakayuko at laging humihingi ng paumanhin. Ang kaharap ni Elias ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Kailangan nila akong makita sa sarili kong teritoryo, Elias. Tugon ni Isla habang isinusuot ang isang mamahaling relo. Dito, ako ang batas. Dito, wala silang kapangyarihan. Samantala, sa pantalan ng resort, dahan-dahang dumaong ang isang speedboat. Unang bumaba si Nestor. Paghakbang niya sa puting buhangin, tila ba may kung anong puwersa ang sumuntok sa kanyang dibdib. Ang amoy ng dagat, ang huni ng mga ibon, at ang preskong hangin ay biglang nagpaalala sa kanya kay amihan. Ito ang pangarap na madalas nitong ikwento sa kanya noong sila ay nagsisimula pa lamang. Isang paraiso na gawa sa kalikasan at pag-ibig. Kasunod niyang bumaba si Solana na kahit nasa tabing dagat ay nakasuot pa rin ng matataas na takong at makapal na makeup. Ano bang klaseng lugar ito? Napakainit at napaka-probinsya. Reklamo nito habang paypay ng paypay sa sarili. Sigurado ka ba, Nestor, na ang may-ari ng lugar na ito ang makakatulong sa atin? Baka naman isa lang itong oportunista. Hindi sumagot si Nestor. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malaking estruktura ng main hall na yari sa matitibay na troso at kawayan. Sa bawat detalye ng disenyo, may pamilyar na haplos siyang nararamdaman. Pinangunahan sila ng isang staff patungo sa isang pribadong lounge na nakaharap sa karagatan. Pagpasok nila, nakatalikod ang isang babae. Tila malalim ang iniisip habang nakatingin sa malayo. "Good morning!" Panimula ni Nestor. Ang kanyang boses ay may halong kaba na hindi niya maipaliwanag. "Kami ang mga kinatawan ng Vergara Shipping. Narito kami para sa restructuring meeting na napagkasunduan." Dahan-dahang humarap ang babae. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Nestor. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay niyanig. Ang mukhang iyon, ang mga matang iyon
na dati ay puno ng lambing ngunit ngayon ay kasing lamig ng yelo. Aamihan, pabulong na sambit ni Nestor. Ang folder na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang mga papel ay nagkalat sa paligid ng kanyang mga paa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis na tila ba lalabas sa kanyang dibdib. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ahela. I'm sorry, Mr. Vergara. I think you have the wrong person. My name is Isla, CEO of Isla Eco Development. Napasinghap si Solana sa likuran ni Nestor. Imposible! Patay na ang babaeng yon. Nakita namin ang ulat ng pulisya. Ngunit sa kabila ng kanyang matapang na salita, ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multong nagbalik mula sa kabilang buhay. Miss Ayla, muling wika ni Nestor, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawad, pero kamukhang-kamukha mo ang asawa ko. Ang asawa kong nawala, 5 taon na ang nakalilipas. Lumakad si Isla palapit sa kanila. Ang bawat hakbang niya ay may tunog ng kumpiyansa sa ibabaw ng sahig na kahoy. Tumigil siya sa harap ni Nestor, sapat na malapit upang maamoy nito ang pamilyar na bango ng sampagwita na palaging suot ni amihan noon, ngunit may halong bago at matapang na aroma ng tagumpay. Maraming ang nagsasabi na may kamukha ako, Mr. Vergara. But as they say, looks can be deceiving. Seryosong wika ni Isla. Maupo na kayo. We are here for business, not for a reunion of ghosts. Nagsimula ang meeting, ngunit hindi makapag-focus si Nestor. Ang bawat galaw ni Isla, ang paraan ng paghawak niya ng panulat, ang marahang pag-aayos ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga, ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo habang nagbabasa ng kontrata, lahat ay sumisigaw ng pangalang amihan. The terms are simple, paliwanag ni Isla sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay matatag at profesional. I will pay off 60% of your current debts to the bank. In exchange, I want a 40% stake sa inyong main terminal sa Manila. And I want full control over the landscape and architectural redevelopment ng inyong mga opisina. That's too much, giit ni Solana. Gusto mong kontrolin ang kalahati ng aming kumpanya. You are in no position to negotiate, Miss Solana. Balik ni Isla, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng kausap. Ang kumpanya niyo ay lumulubog na. Isang maling pirma na lang at kukunin na ng bangko ang inyong mansyon. Are you willing to lose your palace just for a bit of pride? Natigil si Solana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, ngunit wala siyang magawa. Alam niyang tama si Isla. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, hindi sinasadyang naabot ni Isla ang isang baso ng tubig. Sa paghawak niya rito, nakita ni Nestor ang isang maliit na peklat sa kanyang kanang pulso. Isang peklat na nakuha ni amihan nung bata pa siya nang iligtas niya ang isang tuta sa gitna ng mga tinik. Hindi na nakapagpigil si Nestor. Marahas niyang hinawakan ang braso ni Isla. Amihan, ikaw yan. Huwag mo akong lokohin. Ang peklat na ito, ang mga mata mo. Alam kong ikaw yan. Agad na pumasok si Elias sa silid nang marinig ang tensyon. Mr. Vergara, bitawan niyo ang boss ko. Ngunit hindi natinag si Isla. Hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip marahan niyang binawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Nestor. Tumingin siya rito nang may halong awa at pandidiri. Mr. Vergara, I understand that you are grieving, but if you touch me again, our deal is off, and you can watch your family's legacy crumble into pieces before the sun sets today. Babala ni Isla sa isang malamig na tono. Napaatras si Nestor. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at kalituhan. Patawad. Patawad, Miss Isla. Nang matapos ang meeting at lumabas ang mga Vergara, upang magpahinga sa kanilang inilaang villa, naiwan si Isla na mag-isa sa lounge. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig,
Nang mawala sila sa paningin niya, napahawak siya sa mesa upang hindi matumba. Kaya mo yan, amihan. Hindi ka na ang dating ikaw. Pabulong niyang wika sa sarili. Ngunit ang hindi niya alam, si Nestor ay hindi pa tuluyang nakakaalis. Nakatayo ito sa labas ng pinto. Nakasilip sa maliit na siwang. Nakita niya ang paghina ni Isla, ang pagbagsak ng kanyang balikat na tila ba may daladalang mabigat na pasanin. At sa sandaling iyon, may isang maliit na bata ang tumakbo patungo kay Isla mula sa likurang pinto. "Mama! Mama! Look at the shell I found!" Sigaw ni Lakan. Nanlaki ang mga mata ni Nestor nang makita ang bata. Ang bata ay parang isang maliit na bersyon ng kanyang sarili. Ang hugis ng mukha, ang buhok, at ang paraan ng pagtakbo. Sino ang batang iyon? At bakit ang pintig ng puso ni Nestor ay sumisigaw na ang bata ay may dugong Bergara? Kahit balutin mo pa ang sarili mo sa ginto at mamahaling tela, Isla, alam nating dalawa kung anong klaseng dumi ang pinanggalingan mo. Ang tinig ni Solana ay tila kaskas ng kinakalawang nangyari sa bakal. Matalim, masakit sa tainga, at puno ng lason. Mag-isa silang dalawa sa garden veranda ng resort, malayo sa paningin ni Nestor. Nakatayo si Solana habang nakataas ang kilay, pilit na ibinabalik ang kanyang dominance na tila ba nasa loob pa rin sila ng mansyon ng mga Bergara. Ngunit si Isla ay nanatiling kalmado. Hindi man lang siya kumurap habang dahan-dahang itinitimpla ang kanyang tsaa. Ang bawat galaw niya ay puno ng grasya na tila ba isang tula na isinulat sa hangin. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay kitang-kita. Si Solana ay tila isang sumasabog na bulkan ng insecurity, habang si Isla ay ang malamig at malalim na dagat na handang lumamon sa anumang apoy na ibabato sa kanya. "Masyado kang maraming sinasabi, Mrs. Solana. Baka mapagod ang iyong lalamunan." Banayad na sagot ni Isla. "Inumin mo itong tsa. Makakatulong ito para kumalma ang iyong nerves. Mukhang masyado kang tensyonada mula nang dumating ka rito." Marahas na itinabig ni Solana ang tasa mula sa kamay ni Isla. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Ang mainit na likido ay tumalsik sa paanan ni Isla, ngunit hindi man lang siya naitinag. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha ng babaeng sumira sa kanyang buhay. "Huwag mo akong ma-miss, Solana. Alam ko kung sino ka. Hindi ko alam kung paano ka nabuhay sa aksidenteng iyon. Pero sisiguraduhin ko na sa pagkakataong ito, wala ka nang babalikan." Banta ni Solana, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Isang hamak na tagadilig ka lang ng mga halaman. Amihan, wala kang karapatang hawakan ang kumpanya ni Nestor." Tumayo si Isla ng dahan-dahan. Kahit mas maliit siya ng kaunti kay Solana, ang kanyang presensya ay tila ba mas matayog pa sa mga puno ng niyog sa paligid. Humakbang siya palapit, sapat na malapit upang maramdaman ni Solana ang lamig ng kanyang boses. "Ang amihan na kilala mo ay matagal nang nilamon ng alon, Solana. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong may hawak ng leeg ng iyong pamilya." Pabulong na wika ni Isla. Ang bawat salita ay parang isang matulis na karayom. "Isang pirma ko lang at magiging pulubi kayo. Isang tawag ko lang sa bangko at ang lahat ng alahas na suot mo ngayon ay kukunin nila para pambayad sa utang ng kapatid mong sugarol. Sino ngayon ang mas mababa ang uri sa ating dalawa?" Natigilan si Solana. Ang kanyang bibig ay nabuksan ngunit walang salitang lumabas. Ang takot ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na wala siyang laban. "And one more thing," pagpapatuloy ni Isla habang tinititigan ang nanginginig na mga kamay ni Solana. "Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalang amihan sa harap ni Nestor. Dahil kung gagawin mo yan, sisiguraduhin ko na ang unang mawawala sa inyo ay hindi ang kumpanya, kundi ang posisyon mo sa tabi niya. Alam nating dalawa
kung gaano kadaling makuha muli ang atensyon ng isang lalaking puno ng pagsisisi. Bago pa man makasagot si Solana, tumunog ang kanyang cellphone, isang video call mula sa Manila. Sinadya ni Isla na manatili sa tabi niya upang makita ang screen. Ang mukha ni Junjun, ang batang iniwan ni Solana sa mansyon, ay lumitaw. Ang bata ay umiiyak. Ang kanyang maliit na braso ay may mga bakas ng pasa na tila ba hinawakan ng napakahigpit. Mama, kailan ka po uuwi? Sinasabi po ni Yaya na galit ka raw sa akin, kaya mo ako iniwan. Walang pakundangan na pinatay ni Solana ang tawag. Istorbo? Bulalas niya. Tila ba ang sariling anak ay isang basura lamang na nakakasagabal sa kanyang plano? Yaya, pakainin mo na lang yan ng kahit ano. Huwag mo akong tatawagan para sa ganyang kaliit na bagay. Nanlamig ang buong pagkatao ni Aisala. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na nararamdaman niya bilang isang ina. Nakita niya ang pasa sa braso ng bata. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang parehong takot na naramdaman niya noong gabing pinalayas siya. Anak mo ba talaga yan, Solana? Tanong ni Aisla, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. O isa lang din siyang tool para makuha mo ang yaman ng mga Vergara? Dahil ang isang tunay na ina, hindi kayang tiisin ang yak ng kanyang anak. Pero ikaw, tila ba masaya ka pa na nakikita siyang nagdurusa? Wala kang pakialam, sigaw ni Solana bago mabilis na naglakad palayo. Pilit na itinatago ang kanyang pagkataranta. Naiwan si Aisla na mag-isa sa veranda. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi niya planong madamay ang bata sa kanyang laban. Ngunit ang nakita niya ay nagpabago sa lahat. Alam niya ang pakiramdam ng maging biktima ng kalupitan ni Solana at Doña Imelda. Elias, tawag ni Isla sa kanyang radyo. Kailangan ko ng impormasyon tungkol sa batang kasama ni Solana sa Manila. Ngayon din, alamin mo kung sino ang doktor niya at kung anong klaseng buhay ang mayroon siya sa loob ng mansyong yon. Habang naghihintay, isang anino ang lumitaw sa likuran ni Aisla. Ito si Nestor. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagkabasag ng tasa at ang pakikipagtalo ni Solana. Aisla, or whatever you want to be called, ang boses ni Nestor ay paos at puno ng kalituhan. Bakit tila ba mas kilala mo si Solana kaysa sa akin? At bakit tumulo ang luha mo nang makita mo ang anak ko sa screen? Dahan-dahang lumingon si Isla. Ang kanyang maskara ay muling bumalik, matatag at hindi matititibag. Ngunit bago siya makapagsalita, isang staff ang tumatakbo patungo sa kanila. Nanginginig sa takot. Ma'am Ayla, Sir Nestor, ang batang si Lakan. Nawawala po siya. Huling nakita siya sa malapit sa matarik na bahagi ng bangin sa likod ng resort. Ang mundo ni Ayla ay tila gumuho. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nangyari na. Sa isang saglit, ang lahat ng kanyang plano para sa katarungan ay nawalan ng saysay. Lakan. Ang tanging naisigaw ni Ila bago siya tumakbo nang mabilis patungo sa dilim ng gubat, hindi alintana ang panganib. At sa likod niya, sumunod si Nestor. Ang kanyang instinto bilang isang ama ay biglang nagising sa isang batang hindi pa niya alam na sa kanya rin pala nagmula. Lakan, anak, naririnig mo ba si Mama? Pakiusap, sumagot ka. Ing boses ni Isla ay tila isang sugatang hayop na humihingi ng saklolo sa gitna ng madilim na kagubatan. Hindi na niya alintana ang matatalim na tinik ng mga halaman na humahablot sa kanyang puting damit o ang mga matutulis na bato na sumusugat sa kanyang mga paa. Ang bawat kaluskos ng mga dahon ay tila ba isang pahiwatig ng panganib. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi maikukumpara sa anumang sakit na naranasan niya noon. Ito ang takot ng isang ina na mawala ng bahagi ng kanyang sariling buhay. Sa likuran niya, naroon si Nestor,
hapo at humihingal. Nakikita niya ang desperasyon sa bawat galaw ni Isla. Hindi niya maintindihan kung bakit parang nadudurog din ang kanyang puso habang pinapanood ang babaeng ito. Ang bawat sigaw ni Isla para kay Lakan ay tila ba gumigising sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal nang natutulog. Isla, mag-ingat ka. Madulas ang lupa rito. Sigaw ni Nestor nang makitang malapit na si Isla sa dulo ng talampas. Doon, sa isang makitid na bahagi ng bangin, nakita nila ang isang maliit na kamay na nakakapit sa isang ugat ng puno. Ang munting katawan ni Lakan ay nakasabit, habang sa ibaba ay ang nagngangalit na mga alon na humahampas sa mga bato. Mama, ang mahinang boses ng bata ay halos lamunin ng hangin. Sa isang iglap, tila tumigil ang mundo ni Ihla. Ngunit bago pa man siya makakilos, mabilis na lumampas si Nestor sa kanya. Hindi nagatubili ang lalaki. Dumapas si Nestor sa mabatong lupa. Pilit na inaabot ang kamay ng bata. Ang kanyang mga siko ay nagkakasugat na sa gaspang ng semento at bato, ngunit wala siyang pakialam. Lakan, hawakan mo ang kamay ko. Huwag kang bibitiw, anak. Hawakan mo ako ng mahigpit. Ang sigaw ni Nestor ay puno ng awtoridad, ngunit may halong panginginig. Nang sa wakas ay magsanib ang kanilang mga kamay, marahas na hinila ni Nestor ang bata paitaas. Sa sobrang lakas ng kanyang paghatak, kapwa sila bumagsak sa damuhan, malayo sa bingit ng kamatayan. Agad na dinaluhan ni Isla ang anak. Niyakap ito ng napakahigpit, habang ang kanyang mga luha ay walang tigil na dumadaloy. Salamat. Salamat, Nestor. Pabulong na wika ni Isla habang nakabaon ang mukha sa balikat ni Lakan. Ngunit ang ginhawa ay napalitan ng panibagong takot nang mapansin nilang hindi gumagalaw ang binti ng bata at may dugong umaagos mula sa kanyang ulo. Nawalan ng malay si Lakan dahil sa trauma ng pagkahulog. Mabilis silang nagtungo sa maliit na klinika ng resort. Doon, sinalubong sila ng doktor na si Dr. Mendoza. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila ba kuryenteng dumadaloy sa bawat isa. Dumating din si Solana na ang tanging inaalala ay ang kanyang hitsura, ngunit nanatiling tahimik dahil sa matalim na tingin ni Elias. Masyadong maraming dugo ang nawala sa bata. Seryosong pahayag ng doktor. Kailangan niya ng agarang blood transfusion. Rare ang blood type niya. Type AB negative. Wala kaming sapat na stock sa klinika at malayo pa ang ospital sa bayan. Nanlamig ang buong pagkatao ni Isla. Alam niyang type O siya at hindi siya maaring magbigay. Tumingin siya kay Elias, ngunit alam niyang hindi rin ito tugma. I-check niyo ang dugo ko. Mabilis na alok ni Nestor. I am AB negative. Gamitin niyo ang dugo ko, pakiusap. Iligtas niyo siya. Nagkatinginan si Ayla at si Solana. Ang mukha ni Solana ay naging maputla. Tila ba ang lahat ng kanyang mga lihim ay unti-unti nang nahuhukay. Sinubukan niyang magsalita. Nestor, baka hindi ligtas. Tumahimik ka, Solana. Ang boses ni Nestor ay parang kulog. Buhay ng bata ang nakataya rito. Habang isinasagawa ang proseso ng pagkuha ng dugo, nakahiga si Nestor sa tabi ng kama ni Lakan. Pinagmamasdan niya ang maliit na mukha ng bata, habang ang kanilang mga dugo ay tila nagtatagpo sa pamamagitan ng mga tubo. Isang kakaibang pakiramdam ang lumaganap sa kanyang dibdib. Isang init, isang pagkilala, isang koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Lumapit ang doktor kay Isla. Pagkatapos ng ilang sandali, may hawak na ilang papeles. Miss Ila, nakapagtataka. Ang pagkakatugma ng dugo ni Mr. Vergara at ng bata ay perpekto. Hindi lamang sila pareho ng blood type. Ang mga markers sa kanilang dugo ay nagpapakita ng isang malalim na biolohikal na ugnayan. Ano ang ibig mong sabihin, Doc? Tanong ni Nestor, habang dahan-dahang bumabangon mula sa pagkakahiga. Tumingin ang doktor kay Nestor, pagkatapos ay kay Isla na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin ng diretso.
Sa ganitong uri ng pagkakatugma, Mr. Vergara, malaki ang posibilidad na ikaw ang biolohikal na ama ng batang ito. Ang katahimikan sa loob ng klinika ay naging bingi. Ang tunog lamang ng ulan sa labas ang maririnig. Dahan-dahang tumayo si Nestor. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, puno ng sakit at matinding pagkalito. Humakbang siya palapit kay Isla na ngayon ay nanginginig na ang buong katawan. Isla, amihan, ang boses ni Nestor ay halos isang bulong na lamang. Bakit tugma ang dugo ko sa kanya? Bakit ang bata na ito ay kamukha ko? At bakit ang petsa ng kapanganakan niya ay saktong 9 na buwan matapos ang gabing pinalayas kita? Hindi makapagsalita si Ayla. Ang kanyang mga lihim na pilit niyang itinago sa loob ng 5 taon ay parang isang pader na gumuho sa isang iglap. Sa kabilang sulok, si Solana ay dahan-dahang umaatras, handang tumakas, ngunit hinarangan siya ni Elias. Sabihin mo ang totoo, sigaw ni Nestor habang hinahawakan ang balikat ni Isla. Anak ko ba si Lakan? Tumingala si Isla. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at paghihiganti. Oo, Nestor. Siya ang kasinungalingan na sinasabi niyo ni Doña Imelda. Siya ang peke na sinapupunan na itinapon niyo sa putikan. Ngayon, sabihin mo sa akin, kaninong dugo ang dumadaloy sa mga ugat niya? Napaatras si Nestor, tila ba sinampal ng katotohanan. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang ungol ng sakit ang narinig mula kay Lakan. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata at tumingin kay Nestor. Papa? Ang salitang yun ay tila isang balaraw na bumaon sa dibdib ni Nestor. Ngunit sa likod ng emosyong ito, may isang bagong panganib. Isang staff ng resort ang pumasok ng madalian. Ma'am Ayla, may mga pulis sa labas. May nag-report daw na may nagaganap na illegal detention dito. Sino ang tumawag sa mga pulis? At ano ang balak ni Solana ngayong alam na ng lahat ang katotohanan? Ang katotohanan ay parang agos ng dagat, Nestor. Maari mong harangan, maari mong itago, pero darating ang panahon na kusa itong aahon upang anurin ang lahat ng iyong mga kasinungalingan. Ang boses ni Isla ay hindi na nanginginig. Habang nakatayo siya sa gitna ng klinika, sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga bombilya, ang kanyang anyo ay tila isang monumento ng katarungan. Ang bawat salita niya ay tumatama sa dibdib ni Nestor na parang mga martilyo. Sa labas, ang mga pulis na tinawag ni Solana ay hinarap ni Elias ng may kalmado at matatag na paninindigan. Ipinapakita ang mga legal na dokumento ng resort na nagpapatunay na walang anumang iligal na nagaganap. Ang tangka ni Solana na gumawa ng gulo ay tila isang apoy na agad na binuhusan ng malamig na tubig. Dahan-dahang kinuha ni Isla ang isang itim na folder mula sa ilalim ng kama ni Lakan. Inihagis niya ito sa paanan ni Nestor, ang parehong galaw na ginawa ni Nestor 5 taon na ang nakalilipas. Basahin mo, utos ni Isla. Basahin mo ang mga pangalan ng mga taong binayaran ni Solana at ng iyong ina para peke ng medical report na nagsasabing baog ako. Basahin mo ang testimonya ng doktor na tinakot nila para pirmahan ang aking kamatayan bilang isang asawa at ina. Nanginginig ang mga kamay ni Nestor habang binubuksan ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga kopya ng bank transfers, mga palitan ng mensahe, at ang mismong orihinal na ultrasound ni amihan na itinago ni Solana sa loob ng maraming taon. Ang petsa ay malinaw. Ang lagda ay totoo. Ang lahat ng kaisipan ni Nestor na siya ay biktima ng panloloko ni amihan ay gumuho, pinalitan ng isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Siya ang naging instrumento ng sariling pamilya upang sirain ang babaeng tanging nagmahal sa kanya ng tapat. Solana, ang boses ni Nestor ay puno ng panginginig at matinding galit.
habang lumingon siya sa babaeng kanina, papilit na nagtatago sa anino. Bakit? Bakit mo ito ginawa sa atin? Bakit mo pinatay ang anak ko? Sa isip ko sa loob ng 5 taon. Sumabog na ang emosyon ni Solana. Hindi na siya nagmakaawa. Sa halip, ang kanyang muka ay nabalot ng isang ngising mapanira. Para sa'yo, Nestor. Para sa atin. Ano ba ang maibibigay sa'yo ng isang mahirap na arkitektong tulad niya? Wala siyang koneksyon. Wala siyang yaman. Ako ang nagligtas sa Vergara Shipping mula sa pagkalugi noong una. Karapatan ko lang na makuha ang posisyong nararapat para sa akin. At ang bata? Tanong ni Nestor. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Ang batang si Junjun na nasa Manila. Kung hindi siya sa akin, kanino siya? Tumawa si Solana, isang tunog na parang basag na salamin na kumakaliskis sa sahig. Si Junjun. Siya ang bunga ng pagkakamali ko sa isang lalaking iniwan din ako. Ginamit ko siya dahil alam kong kailangan ni na Doña Imelda ng tagapagmana para mapalayas ang babaeng yan. Naging epektibo, hindi ba? Naniwala kayo dahil gusto ninyong maniwala. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Solana. Hindi mula kay Nestor, kundi mula kay Isla. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay bumasag sa lahat ng natitirang dignidad ni Solana. Ang sampal na yan ay para sa lahat ng gabi na umiyak ang anak ko dahil wala siyang amang kinilala. Wika ni Isla, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng kausap. At para sa batang si Junjun na ginamit at sinaktan mo para sa iyong ambisyon. Wala kang puso, Solana. Isa kang halimaw na nagsuot ng mukha ng isang anghel. Luhuan na napaupo si Nestor sa tabi ng kama ni Lakan. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng bata. Ang parehong kamay na kanina lamang ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makabawi sa pamamagitan ng dugo. Ang pagsisisi ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Amihan, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Bulag ako. Hikbi ni Nestor. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa matinding pighati. Ngunit bago pa man makasagot si Isla, bumukas ang pinto ng klinika. Isang lalaking nakabarong ang pumasok, may bitbit na isang briefcase. Ito ang abogado ng pamilya Vergara, ang kanang kamay ni Doña Imelda. Patawad sa isistorbo, Mr. Nestor, Miss Isla, wika ng abogado sa isang tonong walang emosyon. Ngunit may utos ang iyong ina, Nestor. Alam ni Doña Imelda na malalaman ninyo ang totoo balang araw. At iniwan niya ang dokumentong ito para sa iyo, Miss Isla, o mas kilala bilang amihan. Inilabas ng abogado ang isang lumang dokumento na may selyo ng gobyerno mula sa 3 dekada na ang nakalilipas. Isang dokumento ng pagkakautang at isang kasunduan na may pirma ng yumaong ama ni amihan. Ano ito? Tanong ni Isla. Ang kanyang kaba ay muling bumangon. Ito ang alas ng iyong ina, Nestor. Paliwanag ng abogado. Bago pumanaw ang ama ni amihan, isinangla niya hindi lamang ang kanilang lupa, kundi ang mismong pagkatao at serbisyo ng kanyang anak sa pamilya Vergara bilang kabayaran sa isang malaking utang na hindi nabayaran. Ayon sa kasunduang ito, hanggat hindi nababayaran ang utang na umabot na sa bilyon-bilyon dahil sa interes, si amihan at ang kanyang mga magiging anak ay mananatiling property o sa ilalim ng legal na kustodya ng pamilya Vergara. Nanlamig ang buong silid. Ang tagumpay ni Isla ay tila ba isang panandaliang pangarap na biglang binawi. Hindi maaari ito, sigaw ni Elias mula sa pintuan. Tapos na ang panahon ng pang-aalipin. Legal ang dokumentong ito, Mr. Elias. Muling wika ng abogado. At kasama sa dokumentong ito ang isang clause. Kung si amihan ay muling lilitaw, kailangang ibigay niya ang kustodya ng kanyang mga anak kay Doña Imelda bilang pinal na kabayaran sa utang ng kanyang ama. Kung hindi, kukunin ng pamilya Vergara ang lahat ng ari-arian ng Isla Eco Development
dahil ang puhunang ginamit dito ay itinuturing na bunga ng stolen time mula sa pamilya. Tumingin si Isla sa kanyang mga anak na mahimbing na natutulog. Ang kanyang puso, na akala niya ay matibay na, ay muling naramdaman ang matalim na kuko ng kawalang katarungan. Si Doña Imelda, kahit wala sa silid, ay nagawa pa ring magpadala ng isang tanikala na handang sumakal sa kanila habang buhay. Nestor, gagawin mo ba ito? Tanong ni Isla. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Habang nakatingin sa lalaking kakasabi lang na nagsisisi siya. Hahayaan mo bang kunin ng ina mo ang mga anak ko pagkatapos ng lahat? Tumingin si Nestor sa abogado, pagkatapos ay sa dokumento, at huli ay kay Isla. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang desisyon na magbabago sa lahat. Ngunit bago siya makapagsalita, isang tunog ng paparating na helicopter ang narinig sa labas. Sino ang dumarating? Ang mismong reyna ba ng mga Vergara upang personal na kunin ang kanyang ari-arian o may isa pang lihim na nakatago sa likod ng dokumentong yon na hindi alam ng lahat? Ang akala mo ba ay natatapos ang lahat sa isang pagsisisi, Nestor? Ang pamilya Vergara ay hindi itinatayo sa emosyon, kundi sa mga kasunduang nakaukit sa dugo at yaman. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang malamig na hanging galing sa hukay habang bumababa siya mula sa helicopter na lumapag sa gitna ng malawak na helipad ng resort. Ang kanyang tindig ay nananatiling matigas. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkapagod kahit na malayo ang kanyang binalak na paglalakbay. Hawak niya ang isang baston na may ulong ginto, ngunit hindi niya ito kailangan para lumakad. Ginagamit niya ito upang ituro ang kanyang dominasyon sa bawat lupang kanyang tinatapakan. Sa likod niya, ang malakas na pag-ikot ng mga elise ng sasakyang panghimpapawid ay lumilikha ng isang malakas na hangin na nagpapaadpad ng mga tuyong dahon at buhangin sa paligid. Ngunit si Amihan ay nanatiling nakatayo nang matuwid sa harap ng klinika. Sa kanyang tabi, naroon si Elias na ang mga kamao ay nakakuyom sa matinding pagtitimpi at si Nestor na ang muka ay larawan ng isang taong nawawala sa sariling tahanan. Mama, itigil niyo na ito. Ang boses ni Nestor ay puno ng pagmamakaawa, ngunit may bahid na rin ng paninindigan. Narinig ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa niyo ni Solana, ang batang silakan. Siya ang apo niyo. Paano niyo nagawang ituring siyang bahagi ng isang utang? Tumingin si Doña Imelda sa kanyang anak nang may halong pait at panghahamak. Ang apo ay isang titulo lamang, Nestor. Ang pag-aari ay isang katotohanan. Ang babaeng ito ay pumasok sa ating buhay na may dalang utang at aalis siya rito na ibinibigay ang kabayaran ng kanyang ama. Ibigay niyo sa akin ang mga bata. At baka mapatawad ko pa ang pagtatangkang ito ni Amihan na agawin ang ating kumpanya. Humakbang si Amihan palapit sa matanda. Ang bawat tapak ng kanyang mga paa sa semento ay tila ba isang deklarasyon ng digmaan. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ang takot ay matagal nang nabaon sa ilalim ng dagat noong gabing itinapon siya ng pamilyang ito. Ang utang ng aking ama ay matagal nang nabayaran ng aking mga luha, Doña Imelda. Ang boses ni Amihan ay malalim. Bawat salita ay may bigat ng 5 taon na pangungulila. Ngunit dahil gusto niyo ng legalidad, ibibigay ko sa inyo ang katotohanang hindi sinabi sa inyo ng inyong abogado. Inilabas ni Amihan ang isang tablet at ipinakita ang isang digital na dokumento. Ang bangkong may hawak ng orihinal na titulo ng aming lupa at ng kasunduang sinasabi nyo. Binili ko na ang 80% ng kanilang shares, 3 buwan na ang nakalilipas. Sa madaling salita, ako na ang may hawak ng utang ng aking ama. At hindi lang iyon. Tumigil si Amihan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa gulat na mukha ng matanda. Dahil sa walang tigil na paglustay ni Solana at ng kanyang kapatid sa inyong pondo,
Ang Vergara Shipping ay naglabas ng mga junk bonds na binili rin ng aking kumpanya. Sa oras na ito, Doña Imelda, hindi niyo na pag-aari ang mansyon sa Manila. Hindi niyo na pag-aari ang mga barkong nagdadala ng inyong pangalan. Lahat ng yan ay nasa ilalim na ng Isla Eco Development. Ang baston ni Doña Imelda ay nanginginig. Ang kanyang mukha na dati ay maputla dahil sa kolorete ay naging kulay abo. Hindi, hindi ito maaari. Isang hamak na tagadilig ka lang. Ang tagadilig na tinawag niyo ay siyang nagpatubo ng kagubatang lalamon sa inyo ngayon. Muling wika ni Amihan. Nestor, kung gusto mong bumawi sa iyong mga anak, pirmahan mo ang huling restructuring document na maglilipat ng lahat ng assets ng pamilya sa pangalan ni Lacan at Mayari. Gawin mo ito ngayon o hahayaan ko ang mga pulis na arestuhin ang iyong ina sa kasong conspiracy to commit murder at falsification of public documents. Napatitig si Nestor kay Amihan. Nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kailanman maaabot. Ang pag-ibig na dati ay parang isang marupok na bulaklak ay naging isang matayog na tore ng hustisya. Kinuha ni Nestor ang panulat mula sa abogado at sa harap ng kanyang nanunuyong ina, pinirmahan niya ang pagbagsak ng sarili nilang imperyo upang iligtas ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Tapos na, Mama, pabulong na wika ni Nestor habang ang mga luha ay pumapatak sa dokumento. Wala na tayong pag-aari. Tanging ang mga kasalanan natin ang natitira. Isang marahas na hiyaw ng galit at desperasyon ang kumawala kay Solana na sinubukang sugurin si Amihan, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga pulis na kanina pa nakikinig sa paligid. Ang tangka niyang kaguluhan ay nagtapos sa malamig na bakal ng posas. Naiwan si Doña Imelda na nakatayo sa gitna ng helipad, mag-isa habang ang helicopter ay muling lumilipad palayo dahil sa takot ng pilotong madamay sa iskandalo. Ang malakas na hangin ay tila ba tinatangay ang huling piraso ng kanyang kapangyarihan. Tinalikuran sila ni Amihan. Naglakad siya pabalik sa loob ng klinika kung saan naghihintay ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga balikat ay gumaan, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling may kirot. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay hindi basta-basta maghihilom ng isang pirma lamang. Sa loob ng silid, dahan-dahang iminulat ni Mayari ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang ina. Mama, tapos na po ba ang ulan? Niyakap ni Amihan ang anak ng napakahigpit. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay naging malaya. Oo, anak, tapos na ang ulan. Wala nang baha na tatangay sa atin. Ngunit sa labas, habang pinagmamasdan ni Nestor ang kanyang pamilya mula sa malayo, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Sapat na ba ang pagbawi sa yaman upang mabayaran ang 5 taong nawala? At paano haharapin ni Amihan ang huling yugto ng kanyang buhay, ang pagpili sa pagitan ng nakaraang nagmamakaawa at ng kinabukasang naghihintay sa piling ng dagat? Ang pagpapatawad ay hindi isang tulay na magdadala sa atin pabalik sa nakaraan. Ito ay isang pintuan na nagpapalaya sa akin mula sa galit upang makaharap ako sa isang bagong umaga ng walang dalang bigat. Ang mga salita ni Amihan ay dahan-dahang tinangay ng hangin sa dalampasigan habang nakatayo siya sa harap ni Nestor sa huling pagkakataon. Ang takip silim sa Palawan ay nagbibigay ng isang kulay kahel at lilang liwanag sa langit na tila ba isang pintura ng kapayapaan matapos ang isang madugong digmaan. Wala na ang mga pulis, wala na ang maingay na helicopter, at wala na ang mapang-aping presensya ni Doña Imelda. Ang natira na lamang ay 2 taong minsang nangarap ng magkasama, ngunit ngayon ay pinaghihiwalay ng isang malalim na bangin ng mga alaala. Nakatayo si Nestor, hapo ang mukha at puno ng pagsisisi ang mga mata. Ang kanyang mga balikat na dati ay matikas ay ngayon ay nakayuko.
Tila ba pasan-pasan niya ang buong bigat ng kanyang mga pagkakamali. Inabot niya ang isang maliit na pelus na kahon, ang kanyang huling pagtatangka na bawiin ang buhay na kanyang itinapon. Amihan, pakiusap, ibinigay ko na ang lahat. Wala na ang kapangyarihan ni Mama at si Solana ay nahaharap na sa kanyang mga kaso. Ang boses ni Nestor ay nanginginig. Bawat hininga niya ay may dalang pait. Maari ba nating subukang muli? Para sa mga bata. Para sa atin. Maari kong itayo muli ang lahat para sa iyo. Ikaw ang arkitekto ng buhay ko, amihan. Ngayong wala ka na, gumuho na ang lahat. Tiningnan ni amihan ang dagat, kung saan ang mga alon ay marahang humahalik sa kanyang mga paa. Ang bawat pagdaloy ng tubig ay nagpapaalala sa kanya ng lamig ng ulan nung gabing pinalayas siya. Ngunit ang init ng buhangin sa ilalim ng kanyang mga talampakan ay nagsasabing ligtas na siya ngayon. Nestor, ang amihan na minahal mo ay namatay na sa gitna ng 5 taon na ang nakalilipas. Banayad, ngunit matatag na tugon ni amihan. Ang babaeng kaharap mo ngayon ay si Isla. Isang babaeng natutong magtayo ng sarili niyang kuta nang wala ka. Isang ina na natutong protektahan ang kanyang mga anak mula sa mismong pamilyang dapat ay nagmamahal sa kanila. Dahan-dahang lumapit si amihan at marahang kinuha ang kamay ni Nestor, hindi upang humawak kundi upang ibalik ang isang bagay. Inilagay niya sa palad ng lalaki ang kanyang lumang singsing sa kasal, ang huling tanikala ng kanilang nakaraan. Patawad, Nestor. Pinatatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Patuloy ni amihan habang ang kanyang mga mata ay nananatiling malinaw at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang ating kwento ay natapos na sa huling pahina ng bawat luhang pumatak. Ang mga bata, makikilala kanila bilang ama dahil kailangan nila ng katotohanan. Ngunit ang aking puso ay hindi na bahagi ng iyong mansyon. Napayuko si Nestor, ang kanyang mga luha ay pumatak sa buhangin. Mabilis na nilalamon ng lupa ang bawat butil ng kanyang pighati. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon at alam niyang ang katarungang kanyang natanggap ay ang mabuhay sa piling ng pagsisisi habang pinapanood ang babaeng kanyang sinira na masaya sa piling ng iba. Mula sa malayo, lumapit si Elias. Hindi siya nagmadali at hindi rin siya nakialam. Nanatili siyang nakatayo sa isang distansyang nagbibigay ng respeto sa huling pag-uusap ng dalawa. Nang makita ni Nestor ang sulyap ni amihan kay Elias, isang sulyap na puno ng tiwala, kagaanan, at isang uri ng pag-ibig na hindi kailanman naghangad ng kapalit. Doon niya lubos na naunawaan ang kanyang pagkatalo. Alagaan mo siya, Elias. Pabulong na wika ni Nestor habang dumadaan siya sa tabi ng mangingisda, patungo sa bangkang magdadala sa kanya pabalik sa Manila. Tumango si Elias, ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi ko siya kailangang alagaan sa paraang iniisip mo, Mr. Vergara. Narito lang ako para samahan siyang lumipad. Si Isla ang may hawak ng sarili niyang mga pakpak. Habang dahan-dahang lumalayo ang bangka ni Nestor, naiwan sina amihan at Elias sa dalampasigan. Ang katahimikan ay binalot ng marahang tunog ng hangin at ang papalubog na araw. Lumapit ang kambal, sinalakan at mayari, at humawak sa mga binti ni amihan. Mama, aalis na po ba tayo? Tanong ni Mayari habang nakatingin sa naglalahong anino ng bangka. Ngumiti si amihan at hinaplos ang buhok ng kanyang mga anak. Hindi na anak, narito na tayo sa ating tahanan, ang tunay na tahanan. Humarap si amihan kay Elias. Ang kanyang mga mata ay nagpapasalamat sa lahat ng mga gabing hindi siya iniwan nito noong siya ay wala pang pangalan at wala pang yaman. Inabot ni Elias ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito, hindi ito tinanggihan ni amihan. Isang mahigpit na pagkakahawak
na sumisimbolo ng isang bagong arkitektura, isang buhay na itinayo, hindi sa yaman at prestihiyo, kundi sa katapatan at paghilom ng mga sugat. Sa loob ng mansyon ng mga Vergara sa Manila, tanging katahimikan at alikabok na lamang ang magiging kasama ni Doña Imelda habang hinihintay ang kanyang huling sandali, habang si Solana naman ay magsisimulang magbayad sa likod ng mga rehas. Ngunit sa dalampasigan ng Palawan, isang bagong kabanata ang isinusulat. Isang kabanata kung saan ang bida ay hindi na biktima, kundi ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Ang bawat alon ay nagdadala ng bagong pag-asa at sa bawat paglubog ng araw, alam ni Amihan na bukas, gigising siyang malaya. Malaya mula sa nakaraan, malaya sa takot, at malaya sa wakas na magmahal muli. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang mga anino ng nakaraan ay tuluyang rin ng dagat sa Palawan. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay hindi na kasing bangis ng dati. Ito ay may dalang haplos ng init na tila ba isang pagbati ng bagong pag-asa. Ang Isla Eco Resort ay hindi na lamang isang destinasyon para sa mga turista, kundi naging isang kanlungan para sa mga kababaihang tulad ni Amihan, mga sugatang kaluluwang nagnanais na itayo muli ang kanilang mga buhay mula sa mga guho ng kawalang katarungan. Nakatayo si Amihan sa beranda ng kanyang bahay, isang estrukturang gawa sa matitibay na kahoy na nakadungaw sa asul na karagatan. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pag-aalala, ay ngayon ay maaliwalas at nagpapakita ng isang uri ng kagandahan na tanging ang tunay na kapayapaan lamang ang makapagbibigay. Mula sa ibaba, narinig niya ang malakas na tawanan ni Nalakan at Mayari. Ang kambal ay masayang tumatakbo sa dalampasigan kasama si Elias, na tila ba ang buhangin ay kanilang palaruan at ang dagat ay kanilang kalaro. Si Lakan ay lumalaking matikas at matalino, habang si Mayari ay nagpapakita na nanggaling sa sining. Sa bawat ngiti ng mga bata, nakikita ni Amihan ang katuparan ng kanyang mga pangarap, isang pamilyang hindi itinayo sa yaman, kundi sa katotohanan. Malalim na naman ang iniisip mo, Isla. Ang boses ni Elias ay puno ng lambing habang umaakyat ito sa beranda. Bit-bit ang isang tray ng sariwang prutas. Ngumiti si Amihan at sumandal sa balikat ng lalaki. Sa piling ni Elias, natagpuan niya ang isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng mga titulong marangya o mga dokumentong legal para lamang mapatunayan ang halaga. Ito ay pag-ibig na tahimik, matatag, at laging naroon sa bawat pagtaas at pagbaba ng alon. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Elias. Pabulong na wika ni Amihan. Salamat, dahil hindi ka bumitaw nung ang tanging hawak ko na lang ay ang aking galit. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Ang mga magaspang na palad nito ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Ang dagat ay nagdadala ng bagyo, Amihan. Pero ito rin ang naglilinis sa pampang. Ikaw ang nagtayo ng lahat ng ito. Ako ay naging saksi lamang sa iyong lakas. Sa Manila, ang balita tungkol sa pamilya Vergara ay dahan-dahan nang naglalaho sa mga pahayagan. Si Solana ay nananatiling nasa loob ng piitan. Binabayaran ang bawat kasalanang ginawa niya sa ilalim ng batas. Si Doña Imelda naman ay nananatili sa isang maliit na bahay kalinga, mag-isa at walang sino mang dumadalaw, habang ang kanyang alaala ay dahan-dahang kinakain ng katandaan. Isang malupit na hustisya para sa isang babaeng naniwalang ang tao ay maaari niyang ariin. Si Nestor naman ay nagpadala ng liham noong nakaraang buwan. Hindi siya humihingi ng pagbabalik, kundi nagpapasalamat sa pagkakataong makita ang mga bata sa malayo. Ipinagkatiwala niya ang natitirang assets ng kumpanya sa isang trust fund para sa kambal. Isang huling kilos ng pagsisisi na tinanggap ni Amihan nang may paggalang ngunit walang balak na balikan. Napawi na ba ang galit? Oo, dahil naunawaan ni Amihan
na ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa kalayaan ng kanyang sariling puso. Nahanap na ba niya ang binyen? Sa bawat paglubog ng araw sa Palawan, nahanap niya ang sagot sa tanong na yon. Ang kanyang katahimikan ay hindi na bunga ng takot, kundi ng tagumpay sa sarili. Ang aral na nais niyang iwan sa mundo ay simple. Ang isang pusong sugatan ay maaaring maging arkitekto ng pinakamagandang kinabukasan. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kabilis bumagsak, kundi sa kung paano niya itatayo ang kanyang sarili mula sa putikan upang maging isang matatag na tore ng dangal. Habang naglalakad ang pamilya patungo sa hapagkainan sa ilalim ng mga bituin, ang tunog ng dagat ay nagsisilbing isang oyayi ng kapayapaan. Ang arkitektura ng puso ni Amihan ay sa wakas ay tapos na, isang obra maestra ng paghilom, pag-ibig at ganap na kalayaan. At sa bawat paghampas ng alon sa pampang, baon ni Amihan ang aral na ang pinakamatibay na pundasyon ng buhay ay hindi semento o yaman, kundi ang pag-ibig sa sarili at ang kapayapaang hindi na muling mababali. Mga minamahal kong tagapakinig, puso sa puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikisama at paglalakbay, kasama ko hanggang sa huling sandali ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng buhay ni Amihan, lalo na noong mga sandaling siya ay pinalayas at iniwan sa gitna ng unos, tila ba kasama ko rin siyang nakadama ng bawat patak ng ulan at bawat kirot ng pagtataksil. Ang bawat salitang inyong narinig ay nanggaling sa pinakamalalim na bahagi ng aking damdamin dahil ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang aking hinahangaan, mga pusong dumaan sa apoy, ngunit nananatiling dalisay. Ang pag-asa ay parang isang buto na itinanim sa gitna ng tuyong lupa. Maaring matagalan bago sumibol, ngunit sa tamang panahon at pag-aalaga, ito ay magiging isang matatag na puno na magbibigay ng lilim sa iba. Nais kong baunin ninyo ang mensahe na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na uri ng katapangan na magpapalaya sa inyo mula sa tanikalan ng nakaraan. Bago tayo tuluyang maghiwalay, nais kong mag-iwan ng isang tanong na maaari ninyong pagnilayan habang tinatapos ang inyong mga gawain sa araw na ito. Sa inyong palagay, tama ba ang naging paninindigan ni Amihan na hindi nabalikan si Nestor sa kabila ng pagsisisi nito o dapat ba siyang nagbigay ng pagkakataon para sa muling pagbubuo ng kanilang pamilya? Sana ay nagdala ako ng kaunting liwanag at inspirasyon sa inyong mga tahanan. Kung inyong nagustuhan ang ating kwento, mangyaring i-click ang like button at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ang nagbibigay lakas sa akin upang patuloy na magbahagi ng mga kwentong may saysay. Huwag din ninyong kalimutang i-share ang video na ito at mag-subscribe para sa susunod nating pagkukwentuhan. Hanggang sa muli, nawa ay manatiling puno ng pagmamahal at pag-asa ang inyong mga puso. Maraming salamat at pagpalain kayong lahat.